Napunta ako sa isang larong katapusan ng mundo. Isa lamang ang maaaring maging panalo. Ang mga manlalaro ay pumili ng sari-saring kakayahan. Ako lang ang pumili ng walang hanggang kayamanan. Pinagtawanan nila ako dahil walang silbi ang pera sa wakas ng mundo. Hindi nila alam, hindi ang mga halimaw ang tunay na banta, kundi ang mga taong may kapangyarihan. Lumabas sa pampublikong screen ng laro. May kabuuang 300 manlalaro dito. Lahat ng manlalaro ay patay na sa tunay na mundo. Kung nais ninyong muling mabuhay, kailangang makaligtas sa larong katapusan ng mundo. Pangyaring pumili na kayo ng panimulang gamit. Mabilis kong sinuri ang mga gamit sa estante. Halos lahat ay iba-ibang uri ng kakayahan. Nag-agawan ang mga manlalaro sa mga kakayahan. Takot na mahuli kahit isang segundo. At maaga ng iba ang nais nilang kakayahan. Pang-inis na talam teleportasyon at paggagamot ay parami ng parami. Nag-scroll ako hanggang sa huling pahina. At nakita ko ang isang gintong barya sa pinakailalim. May nakasulat na walang hanggang kayamanan. Agad kong kinuha ang gintong baryang iyon. Kasabay kong na-teleport dito. Ang mga taong namatay kasama ko sa bus. Pinili ng class president na si Kui Yingru ang kontrol sa isipan. Paglingon niya ay nakita niya akong kumukuha ng mga barya. Sobrang sapim mo naman sa pera. Nasa wakas na tayo ng mundo. Ano pa ang silbi ng pera? Hindi pa ako nakakapagpaliwanag. Napunta ang tingin niya sa muse ng klase na si Liu Ruyan. Ang pinili niya ay ang kakayahang makakuha ng pag-ibig. Maaari akong makuha ang pag-ibig ng mga tao. Pati na rin ang pag-ibig ng mga halimaw. May tunay na pag-ibig na nagpoprotekta sa akin. Hindi ako mamamatay at matapos maaga ang lahat ng gamit. Muling tumunog ang boses ng sistema. Binibigyan ng lahat ng 1 taon para sanayin ang kanilang kakayahan. Maghanda na kayo. Magsisimula ang katapusan ng mundo pagkalipas ng 1 taon. Paalala, ang larong ito ay may iisang panalo lamang. Tanging ang huling mabubuhay na manlalaro ang may karapatang tumanggap ng gantimpala. Pagkarinig nito, naging komplikado ang mga ekspresyon ng lahat. Sa larong ito walang kaibigan. Lahat ay kaaway. Agad akong umalis sa lugar. Sinimulan ko ang plano sa kaligtasan ng katapusan ng mundo. Sa mapa ng mundo, patuloy akong naghanap. Sa wakas ay nakahanap ako ng maliit na isla sa gitna ng karagatang Pasipiko. Sakto ang laki ng isla. Isa itong hiwalay na isla. Matatag at mababa ang kalidad. May isang natural na patag na lugar. Napakaangkop para sa pagtatayo ng paliparan. Agad kong isinagawa. Gumastos ako ng 10 bilyon para bilhin ang islang ito. At pinangalanan ko itong isla ng hinaharap. Pinahayag kong gumagawa ako ng proyektong panturismo. Bumili ako ng 10 malalaking cruise ship. At lumagda ako ng kasunduang pangkonstruksyon kasama ang mga NPC. Isinagawa ko ang kasunduang lihim kasama ang mga NPC na ehekutibo. Hindi rin nila alam ang eksaktong lokasyon ng isla ng hinaharap. Araw at gabi ang trabaho ng mga manggagawa. Upang maiwasang matunto ng isla ng hinaharap, maaga akong bumili ng mga panggambalang aparato. At kinolekta ko ang mga cellphone ng mga manggagawa. Ang lahat ng kuta ay isinailalim sa pagbabalat kayo. Hindi sila matutuklasan mula sa satellite. Ngunit ang lahat ng iyon ay panlilin lang lamang. Ang tunay na kuta ng katapusan ng mundo ay nasa ilalim ng lupa. Ang kuta sa ilalim ng lupa ay kayang tiisin ang atakeng nuclear at biolohikal. Kahit may mga halimaw na lubhang mapanganib, hindi pa rin nila mababasag ang 5 metrong kapal ng bakal na pader. Upang malutas ang problema sa pagkuha ng enerhiya, nag-install ako ng enerhiyang hangin sa isla, pati enerhiyang tidal at nuclear. Bukod dito nag-ipon din ako ng 100,000 tangke ng oxygen. Para gamitin ang kanlungan sa ilalim ng lupa kung wala ng ibang paraan. Gumamit ito ng 12 magkakahiwalay na seksyon. Kung masira man ang isa o dalawa, may iba pang seksyon na maaaring gamitin. Bawat seksyon ay may sariling gamit. 3 seksyon ang gumamit ng pinakabagong automatikong teknolohiya sa pag-aalaga. Maaaring magtanim ng gulay at mag-alaga ng isda at manok. May 2 seksyon na nag-imbak ng sapat para sa 10 taon kong supply ng gamot, pagkain at tubig. May mga silid tulugan, kusina, kainan at silid libangan sa loob. Mayroon ding banyo at silid medikal. Kapag nagduda ang mga NPC sa aking proyekto sa konstruksyon, gumastos lang ako ng pera bilang gantimpala. Agad silang tumahimik, at mas nagsikap para kumita. Walang pakundangan ang paggastos ko ng pera. Hindi talaga nauubos. Pumunta ako sa Estados Unidos at bumili ng maraming mabibigat na armas. Kasama ang mga combat robot at clearing robot. Dahil sapat ang ibinayad kong pera, nakakuha pa ako ng 200 atang nuclear sa di normal na paraan. Sa isang bahagi ng loop, nakatago rin ang aking nuclear submarine at isang eroplano. May lagusan ng kuta sa ilalim ng lupa na direktang papunta roon. Umuupo ako ng 2 instruktor. Araw-araw akong nagsasanay sa pagmamaneho ng nuclear submarine at eroplano, upang maiwasan ang pagpasok ng mga manlalarong may kakayahan sa isla. Nagpagawa ako ng maraming artipisyal na bahura sa dating lokasyon ng isla. Lulubog ang malalaking sasakyang pandagat kapag sumadsad. Sa mas malapit pang lugar, naglatag ako ng electric grid upang palibutan ang isla. Sa buong baybayin ng dagat, naglagay ako ng mga bomba, at nag-set up ng radar. Kaya nitong tuklasin ang lahat ng papalapit sa isla, upang agad na pabagsakin. Pinauwi ko ang huling grupo ng mga NPC. Ako na lamang ang natira sa buong isla. Gumastos ako ng malaking pera upang bilhin ng isang kumpanya ng teknolohiyang pang-eksplorasyon ng kalawakan. Kinuha ko ang 6,122 satellite sa kalawakan. Upang masiguro ang katatagan ng aking network. Sa loob ng 1 taon na ito,
Binili ko ang lahat ng airline at shipping company sa buong mundo. Sa huling linggo, inutusan kong sabay-sabay sirain ang lahat ng eroplano at barko. Alam ito ng buong mundo. Sinira ng pinakamayamang tao ang lahat ng pangmalayuang sasakyan. Inakala ng mga NPC na nabaliw ang pinakamayaman. Anging ang mga manlalaro lamang ang nakakaalam. Ang pandaigdigang pinakamayaman ay isa rin nilang kalaban. May lumitaw na maliit na bintana sa chat ng mundo ng mga manlalaro. Ikaw ba ang pandaigdigang pinakamayaman? Siya lang ang nakakita na pinili ko ang walang hanggang kayamanan. Ngunit hindi ko siya pinansin. Pagkalipas ng isang linggo dumating ang katapusan ng mundo. Ang mga manlalarong umabot sa rurok ang kakayahan ay sabik na kumilos. Ang mga pangalan at numero ng 300 manlalaro ay lumabas sa pampublikong screen. Ako ay numero 99. Si Kui Yingro ay numero 100. Si Liu Ruyan ay numero 101. Pakitandaan nagsimula na ang katapusan ng mundo. Ang larong ito ay magpapatuloy. Hanggang sa may matira na lamang na isang manlalaro. Walang nakaakala na ang katapusan ng mundo ay darating bilang malawakang ulan. Mula hilaga hanggang timog, ang matagal at malakas na ulan ay nagdulot ng napakalaking baha. Parang ang sinaunang malaking baha sa mga alamat. At bagamat nakaranas din ng malakas na ulan ang isla ng hinaharap. Dahil maliit lamang ang isla, 2 araw lang umulan at umalis na ang mga ulap. Nabigla ang mga taong may kakayahan. Sistema sa gitna ng malaking baha. Anong silbi ng aming mga kakayahan? Oo nga, wala kang patas na laban. Ay sinabi ba akong ang katapusan ng mundo ay tiyak na virus ng mga zombie? Natahimik ang lahat, maliban sa akin wala silang anumang puhunan pagdating sa mundong ito. Sa loob ng isang taon nagsanay sila ng kakayahan. Habang iniisip kung paano kumita ng pera. Hindi na nga madali, napakalimitado pa ng mga naipong supply. Tanging ilang manlalaro lang na umaasa sa kakayahan para gumawa ng ilegal. Ang nakakuha ng isang bilya, at nagtayo ng kanlungan sa basement. Ngunit ang unang nalunod ng baha ay ang basement. Kasabay nito, habang kumakain ako ng hotpot na tripe, at nanunood ng live stream, makikita ang streamer na nagtatago sa likod ng kurtina. Palihim na naglalive tungkol sa gusali sa tapat. Isang manlalaro ang gumagamit ng apoy para mangagaw ng supply. Mga kaibigan, hindi ito special effect at hindi rin cosplay. Isa itong tunay na taong may kakayahan. Dati siyang gwardya sa aming komunidad. Ngayon ay gumagamit siya ng apoy para sirain ang pinto. Ito na ang ikasampung bahay na ninanakawan niya. Naalarma ng manlalarong may kakayahan ang mga NPC. Isang malaking grupo ng special police ang pumasok sa komunidad sakay ng rescue boats. May mga baril at pinalibutan ng gusali. Mga kaibigan, unang beses kong makakita ng putukan. Sobrang lakas ng apoy ng gwardyang ito. Sa isang iglap na tunaw niya ang malaking bakal na pinto. Pumasok na sa gusali ang special police. Matindi ang putukan. Hindi mabilang ang mga salaming nabasag ng apoy. Sunod-sunod ang pagsabog. Bigla may isang aninong lumipad palabas mula sa rooftop. Mabilis na nahulog sa baha. Hindi nagtagal. Isang pangalan ng manlalaro sa pampublikong screen ang naging kulay abo. Ibig sabihin ay patay na ang manlalarong iyon. Sa sandaling iyon sa chat ng mundo ng mga manlalaro, muling kinausap ako ni Kui Yingro. Mag-alyansa tayo. Tingnan mo magkaklase naman tayo. Magkatabi pa ang numero natin. Kapag nag-alyansa tayo siguradong makakatagal tayo hanggang sa huli. Kitang-kita mo naman. Sumagot ka naman. Napakalakas ng kakayahan kung kontrolin ang isipan. Wala kang anumang kakayahan. Sa oras na iyon matutulungan kitang harapin ang ibang mga manlalaro. Hindi ko pa rin siya pinansin at nakipag-alyansa sa kanya. Kapag dumating ang sandaling kaming dalawa na lang ang natira, gagamitin niya ang kontrol sa isipan para pabagsakin ako. At siya ang magiging nag-iisang panalo. Hindi ko alam kung minamaliit niya ang talino ko. O masyado niyang tinataas ang tingin sa sarili niyang talino. Nawalan ng tubig kuryente at nagkulang ang pagkain. 3 buwang baha ang Samira sa pag-asa ng mga NPC. Sa wakas may mga hindi na nakatiis. At nagsimulang magnakaw Manira at magsunog. Nakahalo rin dito ang mga manlalaro. Umaasang makahanap ng kahit kaunting pag-asa. Ngunit hindi maitago ang kanilang mga kakayahan. At nabahala ang nasa itaas. Naglabas ang mga nasa itaas ng utos na hulihin ang mga may kakayahan. Ang sino mang mahuling may kakayahan ay dadalhin sa institusyon ng pananaliksik. Samantalang tila hindi ako kabilang sa mundong kinalalagyan nila. Araw-araw akong naglalakad sa isla at nagpapaaraw. Paminsan-minsan tinitingnan ko kung maayos ang paglaki ng mga gulay. Sinusuri ko ang submarino at ang eroplano. Ang isla ng hinaharap ay parang isang paraiso, na nagbibigay sa akin ng lubos na kaginhawaan. Ngunit hindi nagtagal ang magandang panahon. Sa huli ay ipinagkanulo pa rin ako. May isang tao sa pampublikong screen ng mundo na nagbanggit ng pangalan at nagpost ng mensahe. Ang manlalarong numero 99 ang pandaigdigang pinakamayaman. Bago dumating ang katapusan ng mundo tiyak na nagtayo siya ng maraming kanlungan. Basta mahanap ang manlalarong numero 99, lahat ay maaaring mabuhay. Ang matagal ng tahimik na pampublikong screen ay agad na napuno ng mga mensahe. Nakita ko na ang balitang iyon noon. Nahulaan kong ang pinakamayaman ay tiyak na isang manlalaro, ngunit hindi ko alam kung sino talaga. Ako pala ang numero 99. Lumabas ka magsalita ka numero 99. Ikaw lang ang masarap ang buhay. Habang kaming daan-daang tao ay naghihirap, talagang napakalupit at walang awa. Tama dapat alisin ang ganitong klase ng manlalaro. Kapag nahanap ang numero 99, mabubuhay tayo. Bahagya kong iniikot ang aking pulso. At nag-type ako ng mensahe sa pampublikong screen.
Huwag kayong mag-ingay. Ako ang numero 99. Gusto ninyo ng mga kanlungan. Maaari akong magbigay. Pero ano sabihin mo nang huwag kang magpaligoy-ligoy? Kapag hindi ka nagsalita hahanapin ka namin. Kukunin ang lahat ng yaman mo. At papatayin ka. Ngumiti lang ako. At nagpatuloy sa pag-type. Ngunit nagtayo lang ako ng mga kanlungan sa China at Estados Unidos. Sa Germany at Australia 4 na lugar lamang. At bawat kanlungan ay hanggang 20 tao lang ang kaya. Minarkahan ko na ang 4 na lokasyon sa world map. Mahigit 200 kayo. Imposibleng magkasya ang lahat. Nakikiusap kami. Sasabihin ko sa inyo ang mga password ng kanlungan. Unahan na lang. Huwag ninyo akong tugisin. Sa mismong sandaling inilagay ko ang password. Nagsigawan sa tuwa ang lahat ng manlalaro. Sa loob lamang ng isang gabi may mga manlalarong nakarating na sa kanlungan. Karamihan sa kanila ay may kakayahang mabilis na gumalaw. Ang mga kanlungan ay itinayo sa mataas na lugar. Hindi sila naapektuhan ng baha. Nang buksan nila ang malaking pinto ng kanlungan. Pagpasok pa lang ay para nang nasa langit. Ang numero 50Y8 ay mayabang na nag-live sa pampublikong screen. Hindi ko inakala na ganito kaganda ang kanlungan. Ang sarap talaga kapag may pera. Sa loob ay kumakain sila ng steak at hita ng tupa. Umiinom ng pulang alak, punong-puno ng mamahaling alak at masasarap na pagkain ang mesa. May 12 tao na ang pumasok sa kanlungan. Nagkaisa ang lahat na isara. Ang kanlungan sa China, limitado ang mga mapagkukunan. Hindi na kailangang pumasok ang iba. Ang ibang mga manlalaro ay nasa daan pa. Nang makita ang live ay nagalit ng husto. Sunod-sunod ang pagmumura. Sa labas ng kanlungan patuloy ang pagdating ng mga manlalaro. Sa halip na malunod sa baha o mamatay sa gutom. Siyempre kakapit sila sa huling pag-asa. Ang pagnanais mabuhay ay nagtulak sa kanila na isugal ang lahat. Nakiusap sila sa mga nasa loob na buksan ang pinto. Para papasukin sila. Ngunit matagal nang nakasara ang malaking pinto ng kanlungan. Kahit patuloy nilang basagin ang pinto at pader. Kahit gumamit pa ng kakayahan. Hindi pa rin nila mag-alaw ang matibay na pinto. Habang nagagalak ang mga manlalaro sa loob, bigla akong lumitaw at nagsabi ng isang pangungusap. Hindi ba napag-usapan na 20 tao ang kaya? Hindi ba pwede pang pumasok ang 8 tao? Mayroon pa akong isang sapilitang password. Kahit isinara na nila ang pinto, maaari pa ring makapasok sa loob. Ang lokasyon ng lihim na pinto ay nasa timog silangan. Sa may ilalim ng pader ang nakaukit na ladrilyo. Paikutin lamang. Lilito ang lihim na pinto. Agad na sumugod ang mga manlalaro sa labas patungo sa lihim na pinto. Iniikot ang nakaukit na ladrilyo. Sa sinaunang pader ay talagang lumitaw ang isang lihim na pinto. Nagunahan ang mga manlalaro sa pagtakbo pasulong. Nag-aagawan para sa 8 pwesto. Takot na hindi makapasok. Isang mukhang mahinang babae ang masyadong mabagal. Biglang tumubo ang napakaraming baging sa kanyang mga braso. Walang pakundangang sumugod sa mga taong nasa unahan. Sa isang iglap maraming manlalaro ang napatid. Ang manlalarong may kakayahang talam ay mabilis na pinutol ang nasa paa. At sa isang balik na wind blade ay pinutol ang leeg ng manlalarong may baging. Isa-isa ang mga manlalarong bumagsak sa harap ng pinto ng kanlungan. Ang matinding pagnanais mabuhay ang nagpunit sa huling maskara nila. Ang mga kakayahang inihanda ng sistema ay hindi para labanan ang mga zombie, kundi para pumatay sila sa isa't isa. Sa sandaling iyon mabilis na tumaas ang bilang sa pampublikong screen. Patuloy na nadaragdagan ang mga namamatay na manlalaro. Tingnan mo kahit hindi tayo nag-alyansa. Ayos na ayos pa rin ang koordinasyon. Dapat talaga ay likas tayong magkaalyado. May hiya ka pa ba? Nilantad mo ang pagkakakilanlan ko. Hindi ba ikaw ang naglagay sa akin sa alanganin? Huwag ka namang masyadong galit. Kung wala akong naisip na paraan, paano matatanggal ang mga manlalaro? Dapat mo pa akong pasalamatan dahil nabawasan ang mga kalaban. Habang nag-uusap tayo, napuno na ang kanlungan. Automatikong nagsara ang malaking pinto. Sa labas ng kanlungan damaloy ang dugo na parang ilog. Ang mga hindi nakapasok ay patuloy na lumalaban hanggang huli. Samantalang ang mga manlalaro sa loob ay nagdiriwang. Hindi nila alam kung ano ang naghihintay sa kanila. Tiningnan ko ang aking relo. Sakto na ang oras. Ano? Huwag mong sabihin. Nanlaki sa takot ang mga mata ni Kui Yingru habang nakatingin sa screen. Ang 1,000 toneladang pampasabog na nakatago sa loob ng kanlungan ay sumabog. 4 na kanlungan ang nadurage dahil sa pagsabog. Pagkatapos ng pagsabog nabawasan ng 116 ang mga manlalaro. 71 na lamang ang natitirang buhay na manlalaro. Matagal siyang natigilan, bago muling nagpadala ng mensahe si Kui Yingru. Mina, maliit kita noon. Salamat sa tulong mo. Talagang napakahirap tipunin ang ganito karaming manlalaro sa isang kanlungan. Ang mga manlalarong pinakamalamang na makarating sa isla ng hinaharap ng hindi gumagamit ng eroplano o barko ay wala na.